Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pala. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Kasi who knows, baka din man sa mga yun, ay mag-resonate na sa inyo. Ba't naman ganito? Gawin natin tong 5. Dahil malit naman yung cards. Kaya lang baka magtagal ako sa pag-interpret. Tingnan natin. So, anong detalye dito? Ace. Dalawa ba ace? Isa lang. Ay, ano to? Knight pala to. So, again, Ace of Cups, 5 of Wands, Queen of Cups, 8 of Wands, 3 of Cups. Ano kaya to? Pero ang bida dito, babae eh. In a relationship naman siya. Kasi, ang dating gusto ng babae ng intimacy. Pero hindi niya makuha doon sa partner niya. Kaya yan, nagtampo siya at nag-away sila. So, pagkatapos mag-away, babalik ulit sila sa pag-uusap. Mag-uusap sila. So, syempre, after mag-away, di walang communication. Tapos mag-uusap ulit sila. At magkakaayos din. Yun ang maganda. Di ba? Dahil 3 of Cups ang dulo. Wala namang third party eh. Iba to eh. Case-to-case basis naman. Pero sa case na to, celebration, happiness. So, more like magkakabati rin. Kasi mag-usap naman sila dito eh. Masinsinan. Anyways. Imbis ng reading. Dagdagan pa natin. Ano bang ibang senaryo? Hindi man ito mag-resonate sa inyo, single naman kayo. Tingnan natin. Ano pang masasabi dito nung mapipick up ko. Nga pala, kung di man ito mag-resonate sa inyo, di ba para sa someone na malapit sa inyo? Pwede rin kasing gano'n. So, yan. King of Wands, the High Priestess, 7 of Pentacles, Emperor, Knight of Wands. Puro court cards pala to. Ay, ito lang palang court cards. Ito ay Major Arcana. So, gawin ko na lang silang energy lahat para mabilis. Well, ang dating kasi yung may tao dito na magmumuni-muni tungkol sa kanyang intuition. Kasi parang siya naniniwala sa intuition niya dahil at the same time, logical din ng taong to. Ano ba yung pinagmumuni-muni niya? Eto, Knight of Wands. Kasi may gusto siyang i-pursue.
Kaya lang, for some reason, nagtatalo yung intuition niya at yung kanyang logic. Di niya tuloy alam kung anong gagawin niya. Ano kaya yung ipaperson niya dito? Sana ito, ano ba to? Wands natin. Ano ba yun? Sumakit ang ulo ko. Ipaperson, Sabagay, marami namang meaning yung hangman na yan. Baka ito ay may kinalaman sa panghuhula. So, who knows? Baka may nagpahula sa iba sa inyo o may nakuha silang information mula sa ganito. Reading, tarot reading with pick a card yan o ganito, general reading o mismong nagpahula sila na parang nagtatalo ang isip nila kung susundin ba nila yung advice na kanilang nakukuha mula sa divine. Ganyan eh. So, case basis, di ba? O sabihin natin more like advice from someone, regardless kung sa spiritual person yan, o advice mula sa someone na puno ng wisdom. Na parang tatalo isip niya kung paniniwalaan niya ba yon, susundin niya ba o ano. So, ganyan. Hindi niya alam kung anong action ang gagawin niya. O anything na parang i-release. Sabi, parang ang nakukuha niyang information mula sa spirituality, spiritual people, o anyone na puno ng wisdom. Example lang, let go mo tong ganto, ganyan, ganon. Ngayon, nagtatalo isip niya, susundin niya ba yun? Kasi pag sinunod niya, syempre, maapektuhan siya. Diba? Example, mag-move on, mahirap yan. Diba? Mag-move on na sa boyfriend na, ex-boyfriend, ex-girlfriend. Na yun nga raw, di na raw magbabalik. So, wala nang pa tutunguhan ng paghihintay. So, sabi, mag-move on na daw. So, mahirap, di ba? Mahirap mag-move on. Hindi mo alam kung totoo ba yun o hindi. Kung susundin mo ba yung mag-move on na lang o maghintay ka pa. So, ganun eh. Action waiting card din kasi to eh. Maraming meaning kasi yan. Release. Ano ba yun? Sacrifice. Wisdom. Trial. Divination. Prophecy. Waiting. Sinabi ko na ba yun? Suspension. So, ganun eh. Marami siyang meaning. Pero yun ang nabuo kong senaryo sa isip ko. O like, may nagsasabi ng advice. Kaya lang taliwas sa gusto nyong aksyon. O gawin. Pwede rin pala siyang discernment. Intuition din siya. Oh my God. Ano may intuition dito? Intuition. Kaya may logic tayo eh. Dito yung emperor. So, ganun. Anyways, ano pa? Pang mabubuo natin. Punta na nga lang tayo dito sa ibang deck. Pang masasabi nito para sa mga Virgo ngayong December 2024. Makaka-receive ang iba sa inyo ng kindness, compassion, consideration, respect. Kasi kung negative to, magiging withholding yun. Pero positive naman to, so more like receiving at in-encourage ang generosity,
generous sa kindness o pagiging considerate. So, pwede rin siyang vice versa. Either ito yung ma-receive nyo, o na-encourage na ito yung i-share nyo. Kindness, respect, consideration. Anyways, ano pang masasabi dito? Extra message pa. A new opportunity. Wow, ito maganda. Oh. Insights gained from a new experience, job, o partner. Sa madaling salita, may paparating na bagong oportunidad para sa iba sa inyo. May door na magko-close. O baka nga nag-close na, who knows. So, pag nag-close na yun, edi may door na mag-open, di ba? So, case-to-case basis. Depende sa inyo kung anong ginawa nyo. Kinilose nyo na ba yung door? At willing na ba kayong tanggapin itong susunod na opportunity? Kasi darating lang yung new opportunity kung isasara nga yung isang door. Old door. So, kailangan buksan yung new door, syempre. Pero again, case-to-case basis, depende sa inyo. Basta ang mahalaga, may new opportunity. Nasa sa inyo na yan kung i-grab nyo. Okay? Yun na lang siguro ang best explanation. Oh, sacrifice. So, remember, sabi ko rito, sa hangman, sacrifice. Sacrifice din to. Giving up something now for a future reward. Yung future reward ay new opportunity. So, may kailangan talagang i-release. Ito yun eh. Sacrifice, release, letting go, hangman. Wow, umuulit-ulit lang So, emphasis na kailangan talagang i-sacrifice. May kailangan talaga na i-sacrifice ang iba sa inyo. Something na toxic, syempre. O hindi na worth it. Kaya kailangan na i-let go. Para sa future reward. Confession. Releasing a secret, pursuing virtues through honesty. Kasi pwedeng vice versa yung energy, remember? Depende sa kung sino yung nakagawa ng mali. So, kung sino mo yung nakagawa ng mali, siya yung magko-confess. Magko-confess at willing ituwid ang kanyang pagkakamali. So, pwedeng kayo yung mag-confess o kayo yung makaka-receive. So, depende nga kung sino yung nag-cause ng problem. So, kung sino man yun, siya yung magko-confess. At magtutuwid ng kanyang pagkakamali. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.